Ang inihahangad ng Diyos ay pure, unadulterated worship. Sa Biblia, itong panunumbalik, itong pagkilala kung sino ang Diyos ay isa ng pagsamba. Itong talatang ito ay nakabatay sa isang mapait na kabalintunaan. Ano yun? Unahin natin ito. Ang salitang Hebreo na Baal ay maaaring mga hulugang Panginoon o kaya naman asawa. Pero yan din ang pangalan ng Diyos-Diyosan ng Kanaan na itunuturing na Diyos ng bagyo at mayabong. Ano yung fertility God. Storm and fertility God siya. Lumalabas na tinatawag ng Israel ang Panginoon na aking Baal. Maaring ginagawa pa nila ito ng may katapatan sa kanilang kaisipan, ngunit pinaghahalo nila ang tunay na pagsamba sa Diyos at ang mga kaisipang pagano. At dahil dito nga, ang buhay na Diyos ay naihalo sa isang Diyos-Diyosan hanggang sa mga sumasamba ay hindi na makita ang difference. Okay? Ito rin yung kinatatakot ko ngayon sa ating Reformed denomination. Kung di tayo mag-iingat, mahahaluan ang ating pagsamba ng mga paganong kaisipan, mga practices ng culture. Yan ang challenge ko, no? Evaluate natin, ano bang itsura ng ating worship? Ito ba'y according to the Word of God or ito'y according to the culture for which we belong? Pansinin natin yun. Or else, yung galit ng Diyos ay mananatili sa atin. At patuloy niya tayong dadalhin muna dyan sa ilang na yan. Yun ang delikado eh. Baka iba na yung sinasamba natin. Kaya lang, syempre may hope nga doon. Sabi ng Panginoon, ang tugon ng Diyos, hindi lamang tumigil kayo sa pagsamba. Mas tiyak ang kanyang sinabi. Sabi niya, huwag na ninyo akong tawagin sa pangalang iyan. Huwag nang Baal. Pansinin natin yung nangyari sa bundok ng Carmel sa unang hari 18. Ano ba nangyari dun? Si Elias. Mga isang siglo bago ang panahon ni Hosea, tumayo si Elias na mag-isa laban sa 450 propeta ni Baal sa bundok Carmel. Sinabi niya sa bayan, hanggang kailan kayo mag-aalinlangan? Sa dalawang panig, kung ang Panginoon ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. Itong hamon ni Elias. Ano ba ang tugon ng bayan? Sabi sa Biblia, hindi sila sumagot ng kahit isang salita. Ang matagal ng kasalanan ng Israel ay hindi ang tahasang pagtatakwil sa Panginoon. Ang kanilang kasalanan ay tinatawag na syncretismo. Syncretism. Ang paghalo ng tunay na pagsamba sa maling pagsamba. Napanatili nila yung pangalan ni Yahweh. Ngunit isinasama nila rito ang mga kaugalian at pag-iisip ni Baal. Para silang may dalawang Panginoon na kapwa sinusubukang paglingkuran. Sabi sa Hosea 2:16, ang pangwakas na tugon ng Diyos sa ganitong pag-aalinlangan, lilinisin niya maging ang mismong wika, the language of worship, upang ang kanyang pangalan ay hindi na muling maihalo o mapagkamalang katulad ng pangalan ng isang Diyos-Diyosan. Alam nyo, yung worship sa Diyos ay isang napakabanal at napakahalagang aktibidad ng isang simbahan. Kaya dapat nililinis natin ang ating pagsamba. Hindi porke maganda yung ginagawa ng kabilang simbahan, kokopyahin natin. Hindi porke marami silang mga activities, kokopyahin natin. Ang inihahangad ng Diyos ay pure, unadulterated worship. That's why, binigyan niya tayo ng kanyang salita para malaman natin ano ang requirement ng Diyos sa pagsamba sa Kanya.